Reunion ang pwedeng magawa ng Lakers ngayon para dito kay Marcus Smart at Al Horford. Kung mga pare ko kung magpupursige talaga ang Lakers na habulin sa free agency at sign-in trade itong si Horford ngayon. Lalo't hanggang ngayon nga naman talaga nananatili pa rin unrestricted free agent yan. Kaya may mga rumors, speculation na hindi nawawala na pwedeng makuha ng Lakers si Horford bilang backup center dahil sa impluensya mismo nitong si Marcus Smart na pwedeng mag-recruit dito kay Horford, lalo na sa ilang seasong pinagsamahan ng mga to sa Boston Celtics. 5 season mga pare ko yung nagsama yan sa iisang sistema. Kaya nakikita na kung maghahabol ang Lakers sa isang veteran center na makakatulong nitong si DeAndre Ayton sa frontcourt, malaki yung potential talaga na mas pagtuunan ng pansin ng Lakers itong si Horford, lalo na sa short term din lang rin talaga ang hinahabol ng mga to sa free agency. Dahil kitang kita naman kasi talaga sa movement ng Lakers ngayon ang pangangailangan pa rin sa additional big man, lalo na bilang stretch big na may shooting range at defensive IQ. Si Horford na nasa tail end na rin ng karir, halos parehas ni LBJ na naghahabol na lang talaga ng championship title sa kanilang last year, na pwedeng magbigay talaga ng malaking tulong yan para sa championship na mentality ng Lakers. Si Horford isa yan sa mga center na may 3-point shooting at may solid na floor spacing. Mga katangian talaga yan na hinahanap ng Lakers pagdating sa center. Pero ngayon kasi base sa silver screen and roll, ginamit na ng Lakers ang 14 million non-taxpayer mid-level exception nila at 5 million na annual exception para makuha si DeAndre Ayton, Jake LaRavia at Marcus Smart. Dahil dyan mismo hard cap na sila sa first apron at halos 1 million na lang yung natitirang cap space, kaya mahihirapan silang makuha itong si Horford via free agency sign. Kaya kailangan ng mga to ng sign-in trade deal. Sa report, kailangan ng Lakers na mag-clear ng space mula sa mga expiring contracts para mabigyan ng salary offer itong si Horford at magkaroon ng open space bago mag-umpisa ang season. Hindi ganun kadali pero malaki yung posibilidad, lalo't malaki ang pwedeng maging impact nito sa front depth ng Lakers, lalo na sa pwedeng maging reunion nitong si Horford kay Marcus Smart na siguradong mas magbibigay ng malaking impact sa depensa nila. Sa lumabas na report nun, sinabi ni Horford na si Isaiah Thomas at Marcus Smart ang isa talaga sa mga dahilan kung bakit siya pumunta sa Boston Celtics. Free agency siya noong 2016 na dahilan kung bakit siya nakuha ng Boston Celtics. Kaya pwede pa rin magkaroon ng malaking impluensya si Marcus Smart ngayon para piliin din ngayon nitong si Horford ang Lakers para sa magiging reunion nila. Dahil sa report ng Lakers Nation, si Horford ang pinag-iisipan talaga ng Lakers ngayon bilang short-term solution na center rotation, dahil pwede siyang bulk line para bigyan ng depth ang front line habang pinaghahandaan pa rin ng mga to yung transition sa mas batang core o bagong roster window. Dahil hanggang ngayon ang Lakers naghahanap pa rin ng veteran leadership, defensive tenacity at floor spacing na makakatulong nitong si DeAndre Ayton. 3 katangian yan, meron na si Smart, pero itong si Horford talaga ang pwedeng maging fit. Si Smart kasi kilala pagdating sa solid na depensa sa perimeter at leadership, habang si Horford naman isang versatile stretch big na may experience sa playoffs at mataas ang shooting range na big man yan. Kaya nakikita na ang reunion nitong si Smart at Horford ang magbibigay ng realistic scenario para sa playoff push ng Lakers sa 2026 NBA season. At di nga talaga malabong hindi mangyari to mga pare ko, lalo na kung hahabulin talaga ng Lakers itong si Al Horford sa sign-in trade deal.